Yan mga idol, welcome back ulit sa channel natin. May batang sumilip. Yeah. Yan. Yan mga idol, welcome back ulit sa channel natin. Kwento ulit tayo online. Kasama pa rin ako, si Onilim. Pagkatapos lang ulit nito. Yan mga idol, tuloy na ang pagbubukas ng Metro Manila. Ibig ko sabihin yung GCQ na tinatawag. Papasok tayo ngayon sa new normal. Siyempre mga idol, maraming masaya. Kaya lang, para sa akin, hindi naman dapat na maging masaya ka nabubuksan ng NCR. Yan, ang Metro Manila. Kasi mga idol, isipin nyo. Ito, base lang naman sa sarili ko lang na pananaw. Ang kaso ng COVID-19 natin sa Pilipinas, mga idol, tumataas. Parang huling 16,000. Kanina, ngayong araw, maghapon, 1,000 mahigit ang idinagdag na kaso. So, ibig sabihin, wala din nababawasan ang problema ng coronavirus sa atin sa Pilipinas. Ang nakakatakot dito mga idol, magbubukas ang NCR, ibig sabihin dadami na naman ng tao, at alam naman natin na mga Pilipino, di ba? Di totoo yan, tatamaan pero wala tayong disiplina. So yan, yung sinasabi na social distancing, malamang hindi mangyari. Pati yung mga pagsusuot ng mask, malamang marami dyan matitigas. Ang totoo niyan mga idol, ang Pilipinas, kung tutusin, mayaman naman talaga kasi yung bansa natin eh. Kumbaga tayo lang yung walang disiplina. Pilipino lang ang walang disiplina. Isipin nyo na lang sa traffic light. Sa traffic light, sa stoplight, dapat ihinto ka talaga. Pero sa Pilipinas, tignan nyo, hahabulin pa talaga yung red light. Sige, malapit na ako. Abot pa yan, ilang segundo pa, hahabulin pa yon, narurot pa. Di ba? Yun ang isang sample lang sa pagiging walang disiplina ng mga Pilipino. Yan, di ba? Sa lansangan pa lang makikita mo na. Yan. Ngayon, mga idol, malamang mas lalong lumala yung second wave na tinatawag, malamang mangyari. Kasi sa GCQ kasi papayagan na yung mga tao na lumabas talaga. Kaya lang, sa tingin ko meron pa rin namang panuntunan. Ibig sabihin kung taga saang lugar ka, parang bawal ka pang pumasok yata sa kabilang lugar din. Yan, mga taga probinsya parang hindi pa rin pwede pumasok. Yan, yung mga ganyang issue. Ibig sabihin may panuntunan pa rin naman susundin. Kaya lang, mas malaya na kaysa dun sa aalisan natin na na quarantine, di ba? Mapupunta ka na sa GCQ, yan, sa susunod na quarantine. Nakakatakot yan, sobrang dami ng taong lalabas sigurado. Hindi mo na alam kung sino yung merong kargang virus dyan, sino yung wala. Yun ang nakakatakot. Pero ang masaya lang talaga, makakalabas na tayo. Yun nga lang, sa katulad ko na nagbablog, parang wala pa rin yata ang biyahe probinsya. So hindi pa rin tayo makakapaggala ng maayos. Isa sa nakikita ko mga idol ay ito. Bibigyan tayo ng 15 days na naman para maging maluwag sa NCR. Kasi yung ibang probinsya naluwagan na sila. So NCR talaga malala. Ngayon, luluwagan tayo ng 15 days. Para katulad ng mga nakaraang buwan, extend lang ulit, GCQ yung ganyan. Extend lang ulit, 15 days. Kaso, ang mangyayari niyan mga idol, lang sakasakali yan pagka lumalayan, yung 2 months na nangyaring lockdown, nakakatakot yan, baka i-total lockdown tayo pagka nawalan tayong disiplina. Yung sayo natin na 15 days, so kaya 1 month, pag na total lockdown yan, malamang baka 5 months yan, total lockdown. Marami na ng mga aray niyan. Siyempre, aray din tayo. Siyempre, kasama na rin ako doon. Kaya lang, kung yun talaga yung pinaka the best na paraan sa ngayon,
para makaiwas tayo na, lumaki ang infection ng coronavirus sa Pilipinas. Ang tingin ko yung lockdown talaga, total lockdown na walang lalabas. Kaso ang masakit naman kasi sa pamahalaan natin, katulad nung naikwento ko nung nakaraan, hindi naman kasi nila kayang i-provide lahat, di ba? Marami rin dyan na walang trabaho din. Paano naman yung pang-araw-araw kasi nila? Paano naman yung mga gastusin nila? May mga anak na maliliit, panggatas. Tapos kung ano-ano pang pangangailangan na personal sa pamilya, di ba? Yun ang pinakamahirap lang talaga. So ang maganda niyan mga idol, ang pamahalaan natin nagbibigay naman ng paalala palagi. Hindi naman sila nagpapabayaan na magpaalala. Simulat sa pool, di ko naman narinig sa pamahalaan na di sila nagpaalala. Nagbibigay sila ng paalala tungkol sa coronavirus lagi. Nagbibigay sila ng paalala para sa social distancing, para sa pag-sanitize ng sarili mo, alcohol, kung ano man yan, magmask ka, lahat ng paalala ginagawa naman ng pamahalaan. Nagkakaroon lang kasi ng problema sa atin sa ating mga dapat sumunod. Sila na nagpapasunod, walang sawa nagpapaalala, pero tayong mga taga-sunod, nagsasawa tayo sa paalala nila. So nakakalimutan natin na may virus nga pala. Yan ang isa sa mga problema natin mga idol. Sa totoo lang mga idol, isa ako sa nanalangin talaga matapos na ang lockdown. Isa ako, kasama nyo ako na matapos na ang lockdown, nanalangin ako na sana matundo ka na. Kaya lang, isa rin ako sa nag-aalala ngayong ipapatupad ang General Community Quarantine sa NCR. Ang dami kasi dyan, mga kababayan, hindi naniniwala na sa gobyerno, binabaliwala nila yung gobyerno. Hindi nila pinapakinggan yung sinasabi ng gobyerno, yung iba dyan. So malay natin, sa isang vlogger na katulad ko, makinig kayo, di ba? Kasi pare-parehas lang tayo, di rin naman ako mayaman. So bagay, yung iba dyan nanonood siguro mayaman. So wala silang ganong problema. Pero kung yung mga ibang nanonood dyan na kaparehas ko rin naman, hindi rin naman mayaman, siguro naman pare-parehas lang tayo. Yan. Isa kayo sa nangangailangan, ganun din ako. Isa kayo sa gusto ng malaya, ganun din ako. Isa kayo sa ayaw sa lockdown, ganun din ako. Pare-parehas yung pangailangan natin. Di ba? So malay natin, kung ayaw nyo makinig sa gobyerno, sa paalala ng pamahalaan sa atin tungkol sa COVID-19 na yan, baka sa isang vlogger na katulad ko, kasi parehas nga tayo malay mo, di ba? Maging inspirasyon mo ko. Ganon. Yan. Di. Malay natin. Itong ginagawa ko, kwentuhan lang naman natin to online. Kasi, alam nyo naman, sa katulad ko, wala rin ako magawa. Naka-lockdown din ako. Ito na lang yung paraan ko mga idol para makapagbigay din ng tulong sa pamahalaan. Yung sa pamamagitan ng video lang ng pagpapaalala. Yan. Tungkol sa kung ano man yan. Ako naman nagko-comply din naman ako sa pamahalaan kung ano yung pangangailangan ng, ibig sabihin yung pinapatupad nila na panuntunan. Nagko-comply naman ako, hindi naman ako pasaway na tao para sumuway sa pinapatupad ng pamahalaan. Hindi rin naman maganda yun. Yan. Pero sana ngayong bahagyang mabubuksan ng NCR, sana lahat sumunod na lang muna siguro sa protocol na tinatawag ng gobyerno. Ibig sabihin, magsuot ka ng mask. Yan, siguro makinig na lang muna tayo kasi medyo luluwag na tayo Sana sundin natin yon para kahit paano makita ng gobyerno na sumusunod naman yung mga kababayan natin, yung mamamayan natin, sumusunod naman. So, huwag na siguro natin masyadong higpitan kasi nagko-comply naman sila ng tama. Yan. Ang problema kasi pagka nakita nilang hindi nagko-comply yung tao, tapos marami na namang pasaway. Yan, pakita mo sa EDSA, sa kung saang highway, yan, siksikan na naman, suot na naman ang suot, tapos walang mask, kung saan. Yan, yun ang nagiging problema. Baka mag-trigger naman sa pamahalaan natin yan, lalong-lalo sa Pangulo. Yung lakasan loob para ipatupad ulit yung lockdown. Di ba? Ang masakit yan, baka 5 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, total lockdown ka, saan ka na ngayon kikilos? Wala na, patay tayo lahat.
Di ba mga idol? Sigurado yan, patay tayo lahat. Napakasarap pakinggan mga idol ng salitang general community quarantine. O, kahit pa paano maluwag na. Pero hindi ibig sabihin naman sobrang laya ka na. Na-imagine ko na nasa ibang bansa ako. Nung nasa Riyadh kasi ako mga idol. Sanay kasi ako sa bansa na mahigpit. Sanay ako. Ibig ko sabihin, yung naranasan ko sa ibang bansa, nung nag-Riyadh ako, yung higpit ng bansa na yon, tapos ikinukumpara ko ngayon sa higpit na nangyayari sa atin dito sa Pilipinas ng dahil sa coronavirus. Ang laki ng diferensya. Kasi doon, mahigpit nga, sa batas lang. Pero makakagala ka naman. Ito sa Pilipinas naman, yung nangyaring lockdown, mahigpit din. Ang problema, kontrolado ka. Oh, samantalang doon, gusto mong pumunta rito, sumupunta ron, hindi ka kontrolado. Yun ang ibig ko sabihin. Pero yung nangyaring lockdown dito sa Pilipinas, hindi ka pwede pumunta doon, hindi ka pwede pumunta kung saan saan, kasi limitado ka. Yun ang nagiging pagkakaiba na pwede ko sabihin na mas mahirap yung nangyaring lockdown dito sa Pilipinas ikumpara dun sa batas na pinapairal lang Kingdom. Yun ang nakita ko lang kasi doon malaya ako eh. Sabi natin mahigpit talaga pero ikumpara ko naman sa nangyayari dito ngayong lockdown ay mas mahigpit kasi hindi nga ako makalayo. Kung mapapansin yung mga idol yung video ko, hindi naman na ako masyado nakakapaglalabas nga kasi nagko-comply ako sa batas na ipinapatupad ng pamahalaan. Ayoko naman maging suwail. Yan. Pero nung isang linggo kasi pagdating ko ng Pilipinas saka nagka-lockdown. Yung unang linggo ko medyo nakakalabas pa ako. Kaya kung mapapansin yung video ko, kung mapapanood nyo, may mga video ako bago mag-lockdown. Siguro nakagawa ko ng mga 5 videos siguro bago nag-lockdown. After nun, ayun, pinasok na tayo ng lockdown. Kaya di na rin nakalabas mula doon nung pinatupad yun. Kaya kung papansin nyo, yung mga video ko, puro na lang kwentuhan natin siguro na ganito. Pero yung pagkikwento ko naman, baka sakaling makatulong, baka sakaling may makinig, yan. Dahil sobrang bigat ng lockdown mga nangyari para sa atin, sa bawat isa, bawat Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, apektado tayo. Halos buong mundo na paralisan ng virus na ito. Dahil sa sobrang hirap na nangyari na yun mga idol. Yung pamahalaan natin, nag-aalala na rin. Yan, hindi lang sa atin. Siyempre, nag-aalala rin ang pamahalaan sigurado dahil sa pundong kailangan na namang ilabas kapag sakaling nagkaroon ng second wave ang coronavirus. Yan. So, paano mga idol? Hanggang dyan na lang muna siguro tayo. Bali, bukas siguro magkwentuhan ulit tayo. Kung ano naman mapagkwentuhan natin. Yung kwento ko ngayon, sana magsilbing paalala sa mga kababayan natin. Dahil sa Lunes, mag-uumpisa na bukas mag-uumpisa na ang paglaya natin. Yan. So sana mga idol, sa susunod na video magkita-kita ulit tayo. Si Onilim po ulit. Sana kahit pa paano maging ligtas tayo lahat sa lumalaganap na coronavirus. So kita-kita tayo mga idol sa sunod na mga videos. Hanggang dito na siguro tayo. Maraming salamat sa panonood ulit at magandang araw. Bye bye.